Sa malamig na gabing iyon, nasa kusina si Eva at paulit-ulit na tinitingnan ang mga larawan ng kanyang pamilya. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Halos lahat ng mga litrato ay kasama niya ang kanyang asawa na si Anton. Sa isang litrato ay magkayakap sila sa sinihan at sa isa naman ay nagpapahinga sila sa tabi ng ilog. Nagkakilala sina Eva at Anton noong huling taon nila sa unibersidad at agad na nahulog ang loob sa isa't isa. Ito ay isang uri ng tadhana na nangyayari lamang minsan sa buhay at walang duda para sa kanilang mga kaibigan na magiging opisyal silang magkasintahan. Pagkatapos graduate sa unibersidad, bumili sina Anton at Eva ng maliit na bahay sa labas ng lungsod at nagsama pagkatapos ng isang simpleng seremonya ng kasal. Wala nang naging hadlang sa kaligayahan ng kanilang pamilya. Tinamasa nila ang kanilang buhay na puno ng lambing at respeto sa isa't isa. Bilang pinuno ng pamilya, si Anton ay agad na nakahanap ng magandang trabaho na nagbigay daan sa mag-asawa upang magsimulang magplano sa pagkakaroon ng mga anak. Una silang nagkaroon ng anak na lalaki na pinangalan ng Ethan. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon naman sila ng anak na babae na pinangalan ng Abby. Dahil ginugol ni Anton ang karamihan ng kanyang oras sa trabaho, ang responsibilidad ng pagpapalaki ng mga anak ay napunta ng buo sa mga balikat ni Eva. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging abala sa mga gawaing bahay, hindi nawala ng pag-asa si Eva at itinuturing niya ang sarili bilang isang masayang tao. Samantala, umaangat naman ang karera ni Anton, kaya't patuloy na lumalaki ang kita ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng panahon, lumipat sila sa mas magandang bahay at nakabili pa ng bagong sasakyan. Parang nakaplano na ang buhay ng kanilang pamilya para sa mga darating pang mga taon at tila tagumpay at kasaganaan lamang ang naghihintay kina Anton at Eva sa hinaharap. Ngunit sa kasamaang palad, maikli lamang ang kanilang kaligayahan at habang muling nag-aayos ng mga larawan ng kanilang pamilya sa kusina, hindi napigilan ni Eva na balikan ang araw na nagpabago ng lahat. Umaga noon, nag-almusal si Anton kasama ang kanyang pamilya tulad ng dati. At pagkatapos halikan ng kanyang asawa at mga anak, umalis na siya papunta sa trabaho. Nang oras na ng tanghalian, tinawagan ni Anton ang kanyang asawa sa cellphone at sinabi na kailangan niyang mag-overtime sa trabaho. Ang totoo, ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Anton ay dumadaan sa ilang pagbabago ng mga pamunuan, kaya kinakailangan niyang mag-adjust sa mga bagong boss. Mula sa ilang bahagi ng mga pag-uusap, naisip ni Eva na ang bagong direktor ng kumpanya ay isang babae, ngunit hindi siya sigurado. Dahil lagi siyang abala sa pamilya at alam niyang masipag ang kanyang asawa sa trabaho. Pinili na lamang ni Eva na wag nang abalahin ito sa mga hindi kinakailangan tanong. Matapos ihanda ang paboritong ulam ni Anton para sa hapunan, umupo si Eva at naghintay na makauwi ang kanyang asawa mula sa trabaho. Habang tumitingin sa orasan na nasa dingding, sinubukan niyang palipasin ang oras sa pamagitan ng paglalaro kasama ang mga bata. Mahilig sina Ethan at Abby sa pagbuo ng mga puzzle. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila magawa ng walang tulong ng kanilang ina. Lumipas ang oras, ngunit hindi pa rin nakauwi si Anton. Hindi rin ito sinasagot ang kanyang cellphone at nang tawagan ni Eva ang opisina, sinabi sa kanya na umalis na ito para sa isang business meeting. Sinubukan ni Eva na hanapan ng lohikal na paliwanag ang nangyayari at inaliw niya ang kanyang sarili sa pag-iisip na baka naubusan lang ng baterya ang cellphone ng kanyang asawa at tatawag ito o uuwi na anumang sandali. Ngunit dumating ang umaga na wala pa ring Antong nagpapakita, kaya't lumapit na si Eva sa pulisya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sineryoso ang kanyang pag-aalala. Maraming posibleng dahilan kung nasaan ang asawa mo. Baka napasarap ang usapan kasama ang mga kaibigan sa isang inuman. O baka dinala ang kanyang kabit sa kung saan. Hintayin mo ng ilang araw at maghahain kami ng ulat sa nawawalang tao kung hindi pa siya umuwi. Sabi ng desk officer kay Eva. Pero alam ng babae na hindi iiwan ni Anton ang kanyang pamilya, lalo na para sa isang kathang-isip na kabit. At nang naging malinaw na talagang nawawala ang kanyang asawa, bumalik si Eva sa istasyon ng pulisya.
Ngunit ang masusing paghahanap ay walang naidulot na resulta. Parang naglaho si Anton na parang bula na walang iniwang bakas. Makalipas ang 2 linggo, nalaman na Eva na natagpuan ang sasakyan ng kanyang asawa sa isang malaking ilog. Pero dahil hindi natagpuan ang katawan ni Anton sa loob ng sasakyan, patuloy na naniniwala si Eva na buhay pa ang kanyang asawa. Natagpuan ng ilang mangingisda ang sasakyan ni Anton matapos sumabit ang kanilang pangisda sa bumper ng kotse. Kaya't naging malinaw na ang posibleng dahilan ng pagkamatay nito. Malamang na nagmamadali ang lalaki upang makarating sa business meeting at nawala ng kontrol ang kanyang sasakyan. At pagkatapos nitong bumangga sa barandilya ay tumapon ito sa ilog. Matapos mahila ang sasakyan, nagsagawa ng paghahanap sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, hindi talaga nila inasahan na matatagpuan nila ang katawan ni Anton. Napakalakas ng agos dito, ma'am. Maaaring nadala na ang katawan mula sa pinangyarihan ng aksidente. Sabi ng isang lalaki na may malungkot na buntong hininga. Ngunit patuloy na naniwala si Eva na buhay pa ang kanyang asawa, kahit na ang lahat ay tinanggap na ang pagkawala ni Anton. Sa buong panahong iyon, patuloy na nagtatanong sina Ethan at Abby sa kanilang ina kung kailan uuwi ang kanilang ama. Itinatago ni Eva ang kanyang mga mata mula sa kanyang mga anak habang gumagawa siya ng kwento tungkol sa kanilang ama, na nasa isang mahabang business trip ito sa isa sa mga bansa sa Europe. Wow! Makikita po ba niya ang Paris at London? Tanong ni Ethan na hindi maitago ang kanyang paghanga. Siyempre anak, at nangako rin siya na magpapadala siya sa inyo ng mga regalo. Sagot ni Eva habang halos hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha. Nagpasya si Eva na magpadala ng mga regalo sa kanyang mga anak bilang kapalit ng kanilang nawawalang ama. Lalo na at hindi maaaring ilista si Anton bilang patay o buhay. Mas mabuti pang alalahanin siya ng mga bata kung ano siya noong huling beses na nakita nila siya. Naisip ni Eva habang may luha sa kanyang mga mata. 5 taon ang lumipas. Ang pag-aalaga sa mga bata ay kumain ng maraming oras at enerhiya ni Eva, na kung saan ay pumigil sa kanya na malugmok sa depresyon at sukuan ang buhay. Ang kanilang masayahin at nakakahawang halakhak ang naging parang gamot sa sugatang kaluluwa ni Eva. Kahit na itinuturing na niya ang sarili bilang isang balo, hindi pa rin niya kayang papasukin ng ibang lalaki sa kanyang puso. Sa kanyang kaloob-looban, naniniwala si Eva na balang araw ay babalik ang kanyang asawa at babalik sa normal ang lahat. Sa buong panahong ito, nabubuhay sina Eva sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga kung ano-anong trabaho na natagpuan niya sa isang online platform para sa mga freelancer. Ngunit habang tumatanda sina Ethan at Abby, mas marami siyang kinakailangang pera upang maibigay man lang ang mga pangunahing pangangailangan nila. Kaya't habang muling naghahanap ng trabaho sa website, napagpasyahan ni Eva na magpalit ng linya ng trabaho. Maingat niyang sinuri ang daan-daang mga alok ng trabaho bago siya nakahanap ng isang bagay na talagang kapaki-pakinabang. Naghahanap ng katulong para sa isang bahay sa probinsya. May garantisadong sahod. Mabagal na binasa ni Eva at paulit-ulit na nire-review ang anunsyo. Ilang sandali ay lalo siyang nakumbinse na ito ang perpektong opsyon para sa kanya. Mataas na sahod? Eksakto, ito ang kailangan ko. Sabi ni Eva at kinuha ang cellphone upang tawagan ng numero sa anunsyo. Sa mga unang minuto pa lamang ng pag-uusap, nalaman na Eva na ang may-ari ng bahay ay isang mayamang babae na nagngangalang Charlotte. Matapos pag-usapan ang lahat ng detalye, nasiyahan si Eva sa mga kondisyon ng trabaho at agad na pumayag nang hindi man lang nagdalawang isip. Nang sumunod na araw, naroon na siya sa harap ng tarangkahan ng isang kahangahangang ari-arian na napapaligiran ng mataas na bakod sa buong paligid. Sa gitna, naroon ang isang 3 palapag na mansyon na may pulang bubong, malalaking haligi at maraming mga balkonahe na itinayo bilang mga viewing platform. Habang sinusundan ng gwardya, napansin ni Eva na para siyang nasa isang tunay na kastilyo. Dinala siya ng lalaki sa opisina ng may-ari ng bahay. Well, hello Eva. Katulad ka ng iniisip ko.
Sa tingin ko, magugustuhan mo rito. Nakangiting sabi ni Charlotte habang iniaabot ang kanyang kamay sa bisita. Salamat po ma'am. Sigurado po akong hindi kayo magsisisi sa pagkuha sa akin. Sigurado akong hindi nga. Tulad ng nakikita mo, marami akong staff dito at wala pang nagreklamo kay Michael. Kaso, late ang aking manager ngayon. Pero hayaan mo na, makikilala mo rin siya mamaya. Pwede mo nang i-explore ang bahay at simulan ng iyong mga trabaho. Malinaw na tapos na ang usapan, kaya't nagmamadaling sumunod si Eva sa mga utos ng kanyang amo at agad siyang sumabak sa trabaho. Talagang malaki ang bahay. Bukod kay Eva, may mga empleyado si Charlotte tulad ng kusinero, hardinero, gwardiya at personal na driver. Ang lahat ng ito ay pinamamahalaan ng isang manager na nagngangalang Michael na hindi pa nakikilala ni Eva. Habang nililinis niya ang mga bintana, napansin ng babae ang isang kotse na papasok sa bakuran. Siguro siya na ang manager. Naisip ni Eva at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit nang bumaba mula sa sasakyan ng isang lalaki, nabitawan ni Eva ang hawak na espongha at balde na nahulog sa sahig. Anton? Hindi. Imposible. Bulong ni Eva sa sarili. Hindi alintana ang mabilis na pagkalat ng tubig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit nang pumasok ang manager sa bahay at nakita ang lawa ng sabon sa sahig ay kumunot ang noo nito. Ikaw ba ang bagong katulong? Ako si Michael. Palalagpasin ko ang pagbaha sa sahig sa pagkakataong ito. Pero kinakailangang hindi na ito maulit muli. Sabi ng lalaki na may malamig na tono. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng labis na pagkaasiwa kay Eva. Hindi alam kung paano tutugon, kaya tumango na lamang siya at umiwas ng tingin. Michael ba talaga ang pangalan niya? Pero paano naging posible yun? Meron din siyang halos hindi napapansing peklat sa itaas ng kanyang labi tulad ng kay Anton. Dumaan sa isip ni Eva. Samantala, patuloy na kumilos ang lalaki na parang walang kakaibang nangyayari. Na para ba ngayon lang niya nakita si Eva sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi pa ito ang tamang oras. Kakausapin ko na lang siya mamaya. Naisip ng babae habang pilit na ibinabalik ang kanyang kalma. Sa natitirang bahagi ng araw, abala si Eva sa mga gawaing bahay. Maraming trabaho at pagdating ng gabi, halos mabuwal na siya sa pagod. Sa buong oras na yon, si Anton lang ang iniisip niya, ang lalaking nagpapanggap na hindi siya kilala. Ilang beses din niyang nakita sina Charlotte at Michael na naghahalikan. Malinaw na nagpapakita na may namamagitan sa kanilang dalawa. At nang makakita ng tamang pagkakataon, lumapit si Eva kay Michael sa likod ng bahay at sinabi ang lahat ng katotohanan. Hindi lang niya sinabi na magkakilala sila, kundi pati na rin ang tungkol sa kanilang dalawang anak na naiwan na walang ama. Hindi na kailangang sabihin na nabigla ang manager sa balitang ito at matapos niyang kumalma, sinabi ng lalaki na, "Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ang totoo, hindi ko maalala ang aking nakaraan. May nangyari sa akin 5 taon na ang nakalipas. Natagpuan ako sa kalye na may sugat sa ulo. Ginawa ni Charlotte ang lahat para masigurong mabubuhay ako. Tinulungan din niya akong makakuha ng mga bagong dokumento. At ngayon, sinasabi mo sa akin na ang pangalan ko ay Anton?" Sabi ng lalaki habang nakatingin sa mga mata ni Eva. Napagtanto ng babae na hindi ito nagsisinungaling. Bukod pa rito, pinatunayan ng malaking peklat sa likod ng ulo ng lalaki na totoo ang kanyang mga sinasabi. Ngunit hindi naghintay si Eva ng 5 mahabang taon para bumalik ang kanyang asawa, para lang sumuko at hayaan siyang mawala ulit ng walang laban. Kinuha ni Eva ang lumang cellphone mula sa bulsa at pagkatapos ay ipinakita kay Anton ang mga larawan, na walang dudang patunay ng kanilang buhay na magkasama. Naging sapat na ang 3 larawan para sa lalaki. Hinawakan niya ang kanyang ulo at napaluhod. Mabilis na nagpaikot-ikot sa isipan ni Anton ang mga imahe mula sa kanyang nakaraan, na bumubuo ng isang lohikal na timeline ng kanyang dating buhay. Naalala ko na ang lahat. Si Charlotte, hindi siya ang sinasabi niyang siya. Bulong ni Anton habang namimilipit sa sakit bago mawala ng malay. Doon lamang napagtanto ni Eva na walang kasalanan ang kanyang asawa.
Siya ay naging biktima lamang ng isang kasuklam-suklam na panlilinlang. Matapos tumawag ng ambulansya at pulisya, pinanood ni Eva si Charlotte na nagwawala at walang magawa sa sitwasyon. Sa kalaunan, nalaman na si Charlotte pala ang bagong direktor ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Anton. At nang makita ang gwapo at matalinong empleyado, nagpasya si Charlotte na sirain ang kanyang pamilya at piliting pakasalan siya. Ngunit gaano man katindi ang pagsisikap ng negosyante na akitin si Anton, dahil sa pagiging isang disente at tapat na lalaki sa kanyang pamilya ay mariin siyang tinanggihan ni Anton. Nagpasya si Charlotte na kunin ang lalaki sa anumang paraan, kaya't lumapit siya sa kanyang mga tauhan at inorganisa ang isang pag-atake sa kawawang lalaki. Pagkatapos, dinala ng mapanlinlang na boss ang sugatang si Anton sa kanyang bahay at inalagaan ito hanggang gumaling. At bukod doon ay binigyan ito ng bagong pangalan. Samantala, sa buong panahong iyon, labis na nasiyahan si Charlotte sa kinalabasan ng kanyang plano. At hindi man lang naisip na ang kawawang lalaki ay may asawa at 2 anak. At ngayon, nahaharap si Charlotte sa mga kasong kriminal para sa tangkang pagpatay at pandaraya. Pero dahil sa kanyang mga mamahaling abogado, malamang na makakaiwas siya sa tunay na pagkakakulong. Gayunpaman, tiyak na hindi niya maisasalba ang kanyang reputasyon o ang kanyang relasyon kay Anton. Dahil ang pagbuo ng kaligayahan ngunit kalungkutan ng iba ay hindi kailanman magreresulta ng matatag na pamilya. Kahit na maaaring mabuo ang pag-ibig at respeto sa isa't isa. Nagkamalay si Anton pagsapit ng gabi at pinalabas mula sa ospital kinabukasan. Lubos ang kagalakan ni Eva na naalala ng kanyang asawa ang lahat, pati na ang pinakamaliit na detalye. Masaya si Eva at ang kanyang mga anak sa pagbabalik ni Anton sa kanilang pamilya. At tiwala naman ang lalaki na magkakaroon sila ng masayang kinabukasan ng magkasama. At gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang masiguro ito.